6 pagpapatawad, pagtubos, kaligtasan, at orihinal na kasalanan sa pagitan ng aklat at ng mga turo ng simbahan. Hindi namin ililista dito ang lahat ng isinulat at itinuro ni Pablo at ng simbahan tungkol dito, dahil alam ito ng karamihan at ang paghahanap ng mga mapagkukunan ay madaling makuha. Ngunit ililista namin kung ano ang sinabi ni Kristo at kung ano ang sinabi ng mga iskolar ng Biblia tungkol dito, at hayaan ang mambabasa na humatol para sa kanyang sarili, dahil malamang na hindi nakita ng kanyang mga mata ang mga tekstong ito. Sinabi ni Dr. Monketh Alsaker sa kanyang aklat na, Did Christ Redeem Us on the Cross, tungkol sa mga tekstong nauugnay sa paksang ito. Pahina 219. Ang unang tala na binanggit natin ay ang karamihan sa mga tekstong ito ay mula sa mga salita ng mga disipulo, at hindi nila ito iniugnay kay Kristo. Pagkatapos ang lahat ng mga tekstong ito ay isinulat pagkatapos isulat ni Pablo ang kanyang mga liham. Ang unang evangelical na may akda ay si Marcos, at isinulat niya ang kanyang ebanghelyo pagkatapos ng kamatayan ni Pablo noong taong 67 AD. Walang alinlangan na sa mga tekstong ito sa kabila ng kanilang walang tiyak na pahiwatig ng pananampalatayang Kristiyano ay may alingaw-ngaw ng kung ano ang isinulat ni Pablo sa kanyang mga sulat. Ang mga tekstong ito ay walang pag-uusapan tungkol sa unang minanang kasalanan at sa kasunod at nakalipas na mga kasalanan ng mundo, at nasaan ang usapan tungkol sa inagaw na kalayaan at kalooban. Alinsunod dito, ang isang malinaw na kaisipan ay hindi makakarating sa paniniwala ng mga Kristiyano sa pamamagitan ng mga tekstong ito. Pansarang panaklong. Sino si Paul ay nilinaw sa itaas na seksyon na pinamagatang, Sino si Pablo, at ang pagpili ay ipinaubaya sa mambabasa kung gusto pa rin niyang kunin ang kanyang paniniwala na tumutukoy sa kanyang kawalang hanggan mula sa isang taong tulad ni Paul. Magbigay tayo ng isang halimbawa dito. 22 at ayon sa kautusan, ay halos masasabi kong lahat ng mga bagay ay nililinis ng dugo, at maliban na sa pagkabuhos ng dugo ay walang kapatawaran. Hebreo Kapitulo 9. Ang liham ay iniuugnay kay Pablo, ngunit ayon sa mga sumusuportang sanggunian sa artikulo ng Wikipedia sa ilalim ng pamagat, Sulat sa mga Hebreo, ay mababasa natin. Nag-iba ang mga opinyon sa buong panahon tungkol sa personalidad ng may akda ng aklat na ito. Sa mga simbahan sa kanluran, ang paniniwala ay nangingibabaw noong panahon bago ang ika-4 na siglo na ang manunulat ay si Clemente na Romano, pagkatapos ay si Pablo na apostol ay binigyan ng tip, habang si Tertullian, ang eklesyastikong iskolar na nabuhay noong ika-2 siglo, ay iniugnay ang liham na ito kay Bernabe. Sa kabilang banda, ipinapalagay sa silangang mga simbahan mula sa isang maagang edad na si Pablo talaga ang may akda ng aklat na ito. Kabilang sa mga pinakakilalang tao na sumuporta sa opinyong ito ay sina John Chrysostom, Augustine at Pantaenes. Tungkol naman kay Origen, naniwala siya na maaaring si Luke the Evangelist ang sumulat. Dahil hindi matukoy ang may akda, ang liham ay nagkaroon ng ilang mga kahirapan sa pagkuha sa Kristiyanong Biblia. Nang maglaon ay tinanggap ito bilang bahagi ng Biblia dahil sa teolohiya nito, mahusay na paglalahad, at iba pang panloob na salik. Noong sinaunang panahon, sinimulan ng ilang grupo na iugnay ito kay Pablo sa pagsisikap na maibigay ang hindi kilalang gawain ng isang tahasang apostolikong koneksyon. Ang orihinal na King James Version ng Biblia ay tinatawag ang liham na, The Epistle to the Hebrews. Gayunpaman, ang pagpapatungkol ng KJV ng liham kay Paul ay naging haka-haka, at kasalukuyang pinagtatalunan ng kamakailang scholarship. Ang kakaibang estilo nito, iba't ibang teolohikong focus, iba't ibang espiritual na karanasan, at iba't ibang bokabularyo ng Griego lahat ay inaakala na ginagawang lalong hindi mapagtibay ang pagiging may akda ni Pablo sa mga Hebreo. Sa kasalukuyan,
ni ang mga makabagong iskolar o ang simbahan ay hindi nag-uukol ng sulat sa mga Hebreo kay Pablo. At ang pagiging hindi kilalang may akda o iniuugnay kay Paul na may kredibilidad nito ay tumatanggap ng kaparehong kapalaran, gaya ng pagpapawalang bisa ng mga sumusunod na teksto. 13 datapwat magsihayo kayo at inyong pag-aralan kung ano ang kahulugan nito, habag ang ibig ko, at hindi hain Mateo Kapitulo 9. 20 Sapagkat sinasabi ko sa inyo, na kung hindi hihigit ang inyong katwiran sa katwiran ng mga eskriba at mga Fariseo, sa anumang paraan ay hindi kayo magsisipasok sa kaharian ng langit. Mateo Kapitulo 5. At ipagpatuloy natin ang pagbabasa dito. Isa ang salita ng Panginoon ay dumating uli sa akin, na nagsasabi. 2 Anong ibig ninyong sabihin na inyong sinasambit ang kawikaang ito tungkol sa lupain ng Israel, na sinasabi, kinain ng mga magulang ang mga maasim na ubas, at ang mga ngipin ng mga anak ay nagsisipang hilaw. 3 Buhay ako, sabi ng Panginoong Diyos, hindi na ninyo sasambitin pa ang kawikaang ito sa Israel. 4 Narito, lahat ng kaluluwa ay akin, kung paano ang kaluluwa ng Ama, gayon din ang kaluluwa ng anak ay akin, ang kaluluwa na nagkakasala ay mamamatay. 5 Ngunit kung ang isang tao ay maging ganap, at gumawa ng tapat at matuwid, 6 At hindi kumain sa mga bundok, o itinaas man ang kanyang mga mata sa mga Diyos-Diyosan ng sangbahayan ni Israel, o nadamhan man ang asawa ng kanyang kapwa, o lumapit man sa isang babae na may kapanahunan, 7 At hindi pumigata sa kanino man, kundi nagsauli ng sangla sa mangungutang sa kanya, hindi sumamsam ng anuman sa pamamagitan ng pangdadahas nagbigay ng kanyang tinapay sa gutom, at nagbalot ng kasuotan sa hubad, 8 Siya na hindi nagbigay na may patubo, o kumuha man ng anumang pakinabang, na iniurong ang kanyang kamay sa kasamaan, gumawa ng tunay na kahatulan sa tao-tao, siyang lumakad ng ayon sa aking mga palatuntunan, at nag-ingat ng aking mga kahatulan upang gawing may katotohanan, siya'y ganap, siya'y walang pagsalang mabubuhay, sabi ng Panginoong Diyos. 10 Kung siya'y magkaanak ng isang lalaki na tulisan, mangbububo ng dugo, at gumagawa ng alinman sa mga ganitong bagay, 11 At hindi gumagawa ng alinman sa mga katungkulang yaon, kundi kumain nga sa mga bundok, at nadamhan ang asawa ng kanyang kapwa, 12 Pumigata ng dukha at mapagkailangan, sumamsam sa pamamagitan ng pangdadahas, hindi nagsauli ng sangla, at itinaas ang kanyang mga mata sa mga Diyos-Diyosan, gumawa ng kasuklam-suklem. 13 Nagbigay na may patubo, at tumanggap ng pakinabang, mabubuhay nga baga siya. Siya'y hindi mabubuhay, kanyang ginawa ang lahat na kasuklam-suklam na ito, siya'y walang pagsalang mamamatay, ang kanyang dugo ay say sa kanya. 14 Ngayon, narito, kung siya'y magkaanak ng isang lalaki, na nakikita ang lahat na kasalanan ng kanyang ama na ginawa, at natatakot, at hindi gumagawa ng gayon, 15 Na hindi kumain sa mga bundok, o itinaas man ang kanyang mga mata sa mga Diyos-Diyosan ng sangbahayan ni Israel, hindi nadamhan ang asawa ng kanyang kapwa, 16 O pumigata man sa kanino man, hindi tumanggap ng anumang sangla, o sumamsam man sa pamamagitan ng pangdadahas, kundi nagbigay ng kanyang tinapay sa gutom, at nagbalot ng kasuotan sa hubad, 17 Na iniurong ang kanyang kamay sa dukha, na hindi tumanggap ng patubo o ng pakinabang man, ginawa ang aking mga kahatulan, lumakad sa aking mga palatuntunan, hindi siya mamamatay, nang dahil sa kasamaan ng kanyang ama, siya'y walang pagsalang mabubuhay. 18 Tungkol sa kanyang ama, sapagkat siya'y pumighating may kabagsikan, sumamsam sa kanyang kapatid sa pamamagitan ng pangdadahas, at gumawa ng hindi mabuti sa gitna ng kanyang bayan, narito siya'y mamamatay sa kanyang kasamaan. 19 Gayon may sinasabi ninyo, bakit hindi dinadala ng anak ang kasamaan ng ama?
Pagka ginawa ng anak ang tapat at matuwid, at nag-ingat ng lahat na aking palatuntunan, at isinagawa, siya'y walang pagsalang mabubuhay. 20 ang kaluluwa na nagkakasala, mamamatay, ang anak ay hindi magdadanas ng kasamaan ng ama, o magdadanas man ang ama ng kasamaan ng anak, ang katuwiran ng matuwid ay say sa kanya, at ang kasamaan ng masama ay say sa kanya. 21 Ngunit kung ang masama ay humiwalay sa kanyang lahat na kasalanan na kanyang nagawa, at ingatan ang lahat na aking mga palatuntunan, at gumawa ng tapat at matuwid, siya'y walang pagsalang mabubuhay, siya'y hindi mamamatay. 22 Wala sa kanyang mga pagsalangsang na nagawa niya na aalalahanan laban sa kanyang katuwiran na kanyang ginawa ay mabubuhay siya. Ezekiel Kapitulo 18. 16 Hindi papatayin ang mga magulang dahil sa mga anak, ni ang mga anak ay papatayin dahil sa mga magulang, bawat tao'y papatayin dahil sa kanyang sariling kasalanan. Deuteronomy 24. 14 Sapagkat kung ay patawad ninyo sa mga tao ang kanilang mga kasalanan, ay patatawarin naman kayo ng inyong ama sa kalangitan. 15 Datapwat kung hindi ninyo ay patawad sa mga tao ang kanilang mga kasalanan, ay hindi rin naman kayo patatawarin ng inyong ama ng inyong mga kasalanan. Mateo Kapitulo 6. 17 Datapwat kung ibig mong pumasok sa buhay, ingatan mo ang mga utos. Mateo Kapitulo 19. 5 Sinasabi ko sa inyo, hindi, datapwat, malibang kayo'y mangagsisi, ay mamatay kayong lahat sa gayon ding paraan. Lucas Kapitulo 13. 26 Sa inyo una-una, nang may tindig na ng Diyos ang kanyang lingkod, ay sinugo niya upang kayo'y pagpalain, sa pagtalikod ng bawat isa sa inyo sa inyong mga katampalasanan. Mga Gawa Kapitulo 3. 14 Kung ang aking bayan na tinatawag sa pamamagitan ng aking pangalan ay magpakumbaba at dumalangin, at hanapin ang aking mukha, at talikuran ang kanilang masamang mga lakad, akin ngang didinggin sa langit, at ipatatawad ko ang kanilang kasalanan, at pagagalingin ko ang kanilang lupain. 2 Chronicles 7. 37 Sapagkat sa iyong mga salita ikaw ay magiging banal, at sa iyong mga salita ay hahatulan ka. Mateo Kapitulo 12. Sinalungat ba ni Pablo si Kristo, kaya napasama siya kay Kristo na nagbabala sa mga sinungaling na susunod sa kanya kaya napasama siya sa 10 Sapagkat ang lahat na sa mga gawang ayon sa kautusan ay nasa ilalim ng sumpa, sapagkat nasusulat, sinusumpa ang bawat hindi nananatili sa lahat ng mga bagay na nasusulat sa aklat ng kautusan, upang gawin nila. Mga taga-Galasya Kapitulo 3. O ang lumang tipan, si Kristo at si Pablo ay pantay sa mga turo, kaya ang Biblia ay magiging magkasalungat. O binago ba ng Diyos ang kanyang batas mula sa lumang tipan patungo sa bago, at mula kay Kristo hanggang kay Pablo, pagkatapos ay bumalik siya at binago ito sa selyo ng mga mensahe ng Islam. Kung saan ipinahayag ng Diyos na makapangyarihan sa lahat sa banal na Quran. 37 Saka nakatanggap si Adan mula sa Panginoon nito ng mga salita saka tumanggap siya sa pagbabalik loob nito. Tunay na siya ay ang palatanggap ng pagbabalik loob, ang Maawain Kabanata 2. At ang pagbaba ni Adan sa lupa upang maging kalif ng Diyos doon at itaguyod ang utos ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. 30 Banggitin, noong nagsabi ang Panginoon mo sa mga anghel, tunay na ako ay maglalagay sa lupa ng isang kahalili. Nagsabi sila, maglalagay ka ba roon ng manggugulo roon at magpapadanak ng mga dugo samantalang kami ay nagluluwalhati sa kapurihan mo at nagpapabanal sa iyo. Nagsabi siya, tunay na ako ay nakaalam ng hindi ninyo nalalaman. 31 Nagturo siya kay Adan ng mga pangalan sa kalahatan ng mga ito. Pagkatapos naglahad siya sa mga ito sa mga anghel at nagasabi, magbalita kayo sa akin ng mga pangalan ng mga ito kung kayo ay mga tapat. Kabanata 2. At ang pagpapatawad ay
110 ang sinumang gumagawa ng kasaguan o lumalabag sa katarungan sa sarili niya, pagkatapos humihingi ng tawad kay Allah, makatatagpo siya na si Allah ay mapagpatawad, maawain. Kabanata 4. Ang sugo na si Muhammad ang sumakanya ang kapayapaan at pagpapala ay nagsabi ayon sa mga pahayag na natanggap mula sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Anak ni Adan, hanggat nagsusumamo ka sa akin at umaasa sa akin ay patatawarin kita sa kabila ng iyong ginawa, at wala akong pakialam. Anak ni Adan, kung ang iyong mga kasalanan ay napakarami na umabot sa matataas na bahagi ng langit, kung gayon ay humingi ka sa aking kapatawaran, patatawarin kita, at wala akong pakialam. Anak ni Adan, kung sasalubungin mo ako na may sapat na mga kasalanan upang punuin ang mundo, pagkatapos ay nakilala mo ako na hindi nag-uugnay sa akin ng anuman, bibigyan kita ng maraming kapatawaran gaya ng pagpupuno ng mundo. Sangguniang aklat ng Al-Tirmidhi. Ito ang nauugnay sa pagitan ng isang tao at ng kanyang Panginoon. Kung tungkol sa kung ano ang nauugnay sa pang-aapi ng mga tao sa isa't isa at pag-ubos ng kanilang mga karapatan, walang pagsisisi bago ibalik ang mga karapatan. Isang lalaki ang tumayo at nagsabi, "Sugo ng Allah, sa palagay mo ba kung ako ay papatayin sa daan ni Allah, ang aking mga kasalanan ay mapapawi sa akin?" Ang sugo ng Allah ay sumakanya ang kapayapaan at mga pagpapala ay nagsabi, "Oo, kung sakaling ikaw ay mapatay sa daan ni Allah at ikaw ay matyaga at tapat at palagi kang nakikipaglaban sa kalaban, na hindi tumalikod sa kanya." Pagkatapos ay idinagdag niya, "Ano ang sinabi mo, ngayon?" Nais na magkaroon ng karagdagang katiyakan mula sa kanya para sa kanyang kasiyahan, siya ay nagtanong, muli, "Sa palagay mo ba kung ako ay pinatay sa daan ni Allah, ang lahat ng aking mga kasalanan ay mapapawi sa akin?" Pagkatapos ay sinabi ng sugo ng Allah, "Oo, ikaw ay matyaga at tapat at laging nakikipaglaban sa kalaban at hindi kailanman tumalikod sa kanya, lahat ng iyong mga pagkukulang ay patatawarin, maliban sa utang." Sinabi sa akin ito ni Gabriel. And Messenger of Allah Muhammad peace and blessings be upon him said, "Do you know who is the bankrupt?" They said, "The bankrupt among us is one who has neither money with him nor any property." He said, "The real bankrupt of my people would be he who would come on the day of resurrection with prayers, fasting and charity, but he will find himself bankrupt on that day as he will have exhausted the good deeds, because he reviled others, brought calumny against others, unlawfully devoured the wealth of others, shed the blood of others and beat others, so his good deeds would be credited to the account of those who suffered at his hand. If his good deeds fall short to clear the account, their sins would be entered in his account and he would be thrown in the hell fire." Ito ay isang matinding kapistahan na nangangailangan ng pag-iingat sa mga karapatan ng mga tao, at ito ang esensya ng hustisya. At sinabi ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. 19, ang sinumang lalabag sa katarungan kabilang sa inyo ay magpapatikim kami sa kanya ng isang pagdurusang malaki. Quran Kabanata 25. Apat na po ang ganti sa masagwang gawa ay isang masagwa gawang tulad nyon, ngunit ang sinumang nagpaumanhin at nakipag-ayos, ang pabuya sa kanya ay nasa kay Allah. Tunay na siya ay hindi umiibig sa mga tagalabag sa katarungan. Quran Kabanata 42. 156, ngunit ang aking awa ay sumasaklaw sa lahat ng bagay. Kaya't aking iuutos ito, lalo na, para sa mga may takot sa akin at nagbibigay ng zaka at sa mga naniniwala sa aming mga talata. Quran Kabanata 7. Kung tayo ay tinubos ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus habang binabasa natin ang sumusunod. 16 na sinabi niya sa babae,
pararamihin kong lubha ang iyong kalumbayan at ang iyong paglilihi, mangganganak kang may kahirapan. Genesis Kapitulo 3. 19 Sa pawis ng iyong mukha ay kakain ka ng tinapay. Genesis 3. Kaya bakit ang babae ay nagpapagal at naghihirap sa panganganak samantalang ang lalaki ay kailangang magtrabaho upang makakain sa pawis ng kanyang mukha kung ang kasalanan ay natubos na? At bakit si Satanas ay gumagawa pa rin at ginagawang mahulog ang mga tao sa kasalanan habang tinubos sila ni Kristo, na ginagawang walang silbi ang kanyang gawain? Nasaan ang hustisya? Makatarungan ba na ay pantay ang mga makasalanan sa mga matuwid? Ang makasalanan ay pumapasok sa kaharian kasama ng mga matuwid, ang isang ito ay ginugol ang kanyang buhay sa kasalanan at ang isa naman ay ginugol ang kanyang buhay sa kabanalan at mabuting gawa, pagkatapos ang dalawa ay pupunta sa kaharian. Ito ay kung paano hinihikayat ang makasalanan na huwag magsisi at panghinaan ang loob ng matuwid na gumawa ng katuwiran, kaya wala ng motibo sa paggawa ng mabuti, pagtulong sa kapwa, at pagbibigay ng limos sa mga mahihirap. Kung gayon, paano makukuha ng mga inaapi sa mundong ito ang kanilang mga karapatan sa araw ng muling pagkabuhay kung ang mga gumagawa ng kamalian ay tinubos na ni Jesus? Paano bumaba ang Panginoon at nagpakamatay sa krus, para sa mga naniniwala na ang Panginoon ay nagkatawang tao, at paano ipinadala ng Panginoon ang kanyang anak upang patayin siya sa krus, para sa mga naniniwala na si Jesus ay ang anak ng Diyos, at pahirapan at tanggapin ang natanggap niya sa ngalan ng mga makasalanan, ito ba ay hustisya? Ang pag-ibig dito ay wala sa tamang lugar. Ang pag-ibig ay hindi maibibigay sa pumatay, nagpatalsik, gumahasa at ng api sa iba, sa pamamagitan lamang ng paniniwala kay Kristo. Sa gayon, ang Diyos ay nagkamali sa kanyang anak, at para sa iba, ang Diyos ay nagpakamatay upang patawarin ang kanyang mga nilalang bago ang kanyang sarili. Tumutugma ba ito sa sentido komon kung saan tayo nilikha ng Diyos? O naaayon ba ito sa logika at katarungan? Posible bang ilagay ang kasong ito sa anumang korte sa mundo at lumabas na may patas na paghatol? Ang buhay na ito ay isang pagsubok, ang matuwid ay pumapasok sa kaharian at ang makasalanan ay pumapasok sa kaparusahan. Kung ang nagkasala ay pinatawad ng walang pagtutuos at walang pagsisisi, kung gayon ang diwa ng buhay na ito ay walang bisa. Ang makasalanan ay dapat magsisi at ibalik ang mga karapatan upang matamo ang kapatawaran ng Diyos. Nagtatapos kami dito sa pamamagitan ng pagbabasa ng mga sumusunod. 41 Susuguin ng anak ng tao ang kanyang mga anghel, at kanilang titipunin sa labas ng kanyang kaharian ang lahat ng mga bagay na nangakapagpapatisod, at ang nagsisigawan ng katampalasanan, 42 at sila'y igagatong sa kalan ng apoy, diyan na nga ang pagtangis at ang pagngangalit ng mga ngipin. 43 Kung magkagayoy mga gliliwanag ang mga matuwid na katulad ng araw sa kaharian ng kanilang ama. Ang may mga pakinig, ay makinig. Mateo Kapitulo 13. 12 Narito, ako'y madaling pumaparito, at ang aking ganting pala ay nasa akin, upang bigyan ng kagantihan ang bawat isa ayon sa kanyang gawa. Pahayag Kapitulo 22. 13 Ang gawa ng bawat isa ay mahahayag, sapagkat ang araw ang magsasaysay, sapagkat sa pamamagitan ng apoy inihahayag, at ang apoy rin ang susubok sa gawa ng bawat isa kung ano yaon, unang mga taga-Korinto Kapitulo 3. Kung si Kristo ay namatay para sa mga kasalanan ng mga tao kung gayon paanong sinabi niya, 41 susuguin ng anak ng tao ang kanyang mga anghel, at kanilang titipunin sa labas ng kanyang kaharian ang lahat ng mga bagay na nangakapagpapatisod, at ang nagsisigawan ng katampalasanan, 42 at sila'y igagatong sa kalan ng apoy. Hinihiling namin sa Diyos na makapangyarihan, ang nag-iisang lumikha, ang hari, para sa patnubay at katatagan sa landas ng katotohanan.